Hello po mga kapatid, muli isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Mag-share na naman po ako ng salita ng ating Diyos pero mananalangin po muna tayo. Muli niyo po akong samahan at ihanda natin yung ating mga puso at isipan dahil kakausapin natin ang ating Diyos. Magsiyuko tayo. Ama namin na nasa langit, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Ama, maraming salamat dahil sa umagang ito, binigyan mo na naman kami ng pagkakataon para makinig, mag-aral ng iyong mga salita. Ama, muli mo kami samahan, turuan, gabayan para lubusan namin itong maintindihan. At muli mo rin po akong samahan, turuan, gabayan, Lord God, upang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Ama, salamat po dahil naniniwala kami na narito ka, kasama ka namin sa aming pag-aaral ngayong umagang ito. Kaya tagumpay na naman ang gawain ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya Lord, salamat. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Muli ako mag-share mga kapatid pero unahin ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking sharing ay dito pa rin sa Hosea. Pero chapter 4 na po tayo ngayon. At dito po ako dinala ng aking devotion dito sa verse 4 hanggang verse 6. Verse 4 hanggang verse 6. At ito po ay may pamagat na kasalanan ng mga priest. Dito po sa ang Biblia o ang Bible, Pinoy version po ulit ako magbabasa. So mag-start na po tayo. Chapter 4 ng Hosea, verse 4 hanggang 6. Sabi po dito, pero huwag magbintang sa sinuman. Huwag niyong sisihin ang inyong kababayan. Dahil kayong mga priest ang inaakusahan ko. Araw at gabi, madadapa kayo. Ang mga prophets matitisod na kasama nyo. At ang nanay nyo sabi rito sa verse 5 nga po, araw at gabi madadapa kayo, ang mga prophet matitisod na kasama nyo, at ang nanay nyo ay wawasakin ko. Verse 6, dahil ayaw akong kilalanin, nawasak ang aking bayan, inayawan din nila ang tamang karunungan. Kayong mga priest, nireject nyo ang mga utos ko, kaya ngayon nireject ko kayo, pati na rin ang mga anak nyo. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Ito yung mga nireject nila, yung mga kautusan, yung salita ng ating Diyos, no? Nireject ito ng mga pari. At ito ang tinuro nila, yung mga kanilang sariling nalalaman. Kaya dito nasira, sabi dito, no, nawasak, sabi dito. At maraming natisod. Maraming, sabihin na natin, maraming naguluhan. Maraming, di ba, yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Maraming nag-alay doon sa mga Diyos-Diyosan na yun. Kaya masasabi talaga natin na maraming naligaw ng landas. Maraming tumalikod sa Diyos. Maraming bumaliwala doon sa mga kautusan ng ating Diyos. Kaya sabi ng Diyos dito, sinisisi niya yung mga priest o yung mga pare, yung mga tagapagturo ng kautusan ng Diyos. So, sila yung sinisisi. Sila yung
parang pinatutukuyan no, ng ating Diyos dito. Sabi nga sa verse 5, araw at gabi madadapa kayo. Ang mga prophets matitisod na kasama nyo. Ang mga nanay ninyo ay wawasakin ko dahil ayaw akong kilalanin. Sabi niya sa verse 6, nawasak ang aking bayan. Inayawan din nila ang tamang karunungan. At ito rin ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayong araw na to. Maraming tagapagturo ng salita ng ating Diyos. Maraming leader ang nagtuturo ng salita ng ating Diyos. Ano ba talaga ang kanilang tinuturo? Tama ba ito? Galing ba ito sa salita ng Diyos? O galing sa kanilang karunungan? Galing lang sa kanilang mga gawa-gawa? So, hindi natin nilalahat. No, hindi natin sinasabi na lahat ng tagapagturo ay nagkakamali. Lahat ng tagapagturo, iba yung tinuturo nila. Hindi po natin yan sinasabi. Ang sinasabi po ay meron din. Diba? Alam naman natin yan. May mga nababasa tayo, may mga naririnig tayo, napapanood tayo sa mga balita na tagapagturo ng salita ng ating Diyos, pero iba ang ginagawa. Taliwas dun sa mga salita ng Diyos na gumawa ng mabuti, magmahalan, magpatawad, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Diba? Yung iba, taliwas dun. Yun ang sinasabi ng Diyos na huwag gagawa ng mga masasama. Pero bakit itong mga ibang tagapagturong ito ay gumagawa ng masama? So yun po yung pinapatungkulan ng ating Diyos dito sa kanyang salita. No? Yung mga tagapagturo ng salita ng ating Diyos ang pinapatungkulan at pinatatamaan dito. So tayo rin, mag-iingat tayo mga nakikinig ng salita ng ating Diyos. Dapat inaalam natin kung tama ba yung kanilang sinishare, tinuturo sa atin. Pag sinabi niya dito dyan sa chapter na to, dito yan sa book of, halimbawa, Revelation o Genesis man, ano po, kagaya dito sa atin sa Hosea, na aking sinishare sa inyo. So, babalikan niyo po ito, babasahin niyo po ito. Saan daw, sabi ni Brother Oji, Hosea chapter 4 daw, anong verse? Verse 4 hanggang 6, yung kanyang sinabi, yung kanyang tinuro sa atin ngayon. So, babalikan niyo po ito at babasahin din. Sabi nga dito, kasalanan ng mga priest, yun ang pamagat na nandito mismo sa ang Bible Pinoy version. Ano po, yun po yung aking share. Kaya, yun nga po, tayo ay pinag-iingat sa ating pakikinig at hindi lang sa mga nakikinig, kundi din doon sa mga taong nagtuturo ng salita ng ating Diyos. Doon lang tayo magbe-base, magbabase, yun lang ang ituturo natin sa mga tao, yung salita ng ating Diyos na nanggagaling mismo sa Biblia. Doon tayo mag-share. Ano po? Kasi lahat tayong nagbabasa, kung paumpisa mananalangin tayo, magbabasa tayo, hingi tayo ng wisdom and knowledge, and magtatapos tayo sa isang panalangin din. Siyempre may magandang revelation, may magandang katuruan na ituturo sa atin ng ating Diyos para ito'y maliwanagan natin at para ma-share din natin ito sa ibang tao ng maayos at tama. Kaya every time na tayo ay magbabasa, mananalangin talaga tayo. Hihingi tayo ng guidance, ng protection, ng wisdom and knowledge sa ating Diyos. Protection para hindi magulo yung ating isipan sa mga pinag-iisip nating iba. Kumbaga nakapokus lang tayo dun sa Word of God na ating binabasa. So, gaya nga ng sabi ko kanina, huwag magbintang, huwag magsisihan. No? Sabi dito, sisihin ay kayong mga priest ang inaakusahan ko kasi kayo yung mga nagtuturo. Diba? Nagsalita ng ating Diyos, ba't sisisihin yung mga nakikinig? So, dito pinapatungkulan nga, ulitin ko lang, yung mga nagsishare, nagtuturo ng salita ng ating Diyos. Pinapag-ingat na talagang mag-aral, mag-focus dun sa salita ng Diyos at doon yun ang ipanalangin na talagang lubusang maintindihan at ma-share ito ng tama, mabuti at magkaroon ito ng impact sa mga taong nakikinig ng Word of God. So, yan po yung aking sharing dito, no, mga kapatid, na talagang mag-iingat. Kagaya nito, ako'y nag-share, babasahin nyo rin kung ano yung sinabi ko, kung saang libro, kung anong chapter, kung anong verse ito, babalikan nyo at babasahin nyo. Para talagang maintindihan din natin ang pag-aaral na aking sinishare din sa inyo, mga kapatid.
Ano po? So, yun nga, sabi dito, dahil ayaw akong kilalanin, nawasak ang aking bayan. Kasi nga, di ba, yung bansang Israel, di ba, nagkagulo-gulo, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kung ano-ano yung mga ginawa, naligaw ito ng landas. Dahil ayaw akong kilalanin, nawasak ang aking bayan. Inayawan din nila ang tamang karunungan. No? Kayong mga priest, nire-reject nyo ang mga utos ko. Diba kung ano yung sinasabi ng Diyos? Nire-reject nila, binabago nila, pinapalitan nila. Kaya ngayon, sabi ng Diyos, nire-reject ko kayo, pati na rin ang mga anak ninyo. No, nadama yung mga anak dahil sa maling katuruan. Hindi nila tinanggap yung karunungan na binibigay sa kanila ng ating Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, tayo hihingi ng wisdom and knowledge, understanding sa ating Diyos para tama yung ating share sa mga tao, tama yung ating ituturo, at yung pagkakaintindi rin natin ay tama kasi hiningi natin ito sa Diyos. Kaya sigurado ko tama yung ating ituturo, tama yung ating isi-share. Diba po? Kasi sa Diyos talaga nanggagaling ang lahat. Karunungan, kaalaman, lahat yan. Lahat ng natatanggap natin, galing yan sa Diyos. Kaya malakas tayo dahil sa Diyos. Kaya maayos ang buhay natin, masaya tayo, matagumpay tayo, galing sa Diyos. Lahat yan ay galing sa ating Diyos. Kaya sa Diyos tayo hihingi, sa Diyos tayo magpapasalamat. Wala nang iba, kundi sa Diyos lang tayo magpapasalamat. Hindi sa sarili mong talino, dahil kanino ba galing ang iyong talino? Sa Diyos din yan galing. Tama po ba? Amen po ba? So sa Diyos lang tayo lalapit. Wala tayong pupuntahan, wala tayong hihinga ng tulong. Pangangailangan natin sa Diyos din tayo hihingi kasi Kanya lahat. Yan ang tinuturo sa atin ngayon mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Yan ang tinuturo sa atin ng ating Diyos ngayong umagang ito. I pray na marami tayong natutunan na naman. Ulitin ko lang, makikinig sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng iba. Pag galing sa Word of God, pakinggan natin. Pero pagka alam natin na parang hindi naman galing sa Bible yung tinuturo, huwag tayo basta makikinig ha. Aalamin natin at hahanapin natin sa Bible kung ano man yung kanyang sinishare o itinuturo. Amen? So yan po yung aking sharing ngayong umagang ito, na dapat talagang isabuhay natin ang lahat ng salita ng ating Diyos. Gawin natin, tuparin natin ito para magtagumpay tayo sa ating buhay. Mga kapatid, muli tayong mananalangin, ipagpapasalamat natin ito na tinuro sa atin ng ating Diyos ngayong umagang ito. Samahan niyo po ako. Magsiyoko tayo. Hallelujah. Ama namin na nasa langit, muli kaming nagpapasalamat at marapat kang pasalamatan. Salamat sa iyong salita na aming napakinggan, napag-aralan na naman ngayong umaga. Salamat sa wisdom and knowledge of God, understanding na ipinagkakaloob mo sa amin lahat para lubusan namin maunawaan, maintindihan ang gusto mong sabihin sa amin, Lord. Salamat, pinaalalahanan mo na naman kami, Lord, na makinig lang sa iyong salita. Magsaliksik din kami, mag-aral din kami, magbasa din kami ng iyong mga salita upang ito'y malaman namin, maintindihan namin, upang maging marunong kami, Lord. Kaya humihingi kami ng karunungan nang gagaling sa iyo, O Diyos. Salamat po, Lord, dahil alam ko nakikinig ka sa aming pag-aaral, lalong-lalo na sa aming panalangin ngayon, Lord. Salamat po, Lord, sa iyong salita na nagbibigay karunungan, katagumpayan, kaalaman, nagbibigay pag-asa sa amin lahat, Lord. I pray sa pangalan ng Panginoong Isus, maisabuhay namin ito. Panghawakan namin ang lahat ng iyong salita, ang iyong mga pangako, Lord. Dahil ikaw ay mabuti, tapat, at mapagmahal na Diyos. Salamat, Lord, sa lahat na ipinagkakaloob mo sa amin, dahil lahat galing sa iyo, Lord. Kung ano man yung meron kami ngayon, galing po sa iyo, Lord. Galing po sa iyo. Lahat, Lord. Wala kaming pag-aari, Lord, dito sa mundo. Ito'y galing sa iyo, lahat ng meron kami. Pati yung kalakasan, karunungan, katalinuhan, Lord, katagumpayan galing po sa iyo. Kaya napakabuti mo po, Lord, sa amin. Kaya maraming salamat
At sa pag-aaral na to, everyday Lord God na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit. Salamat sa mga taong ginagamit mo dahil may karunungan sila na nanggagaling sa iyo. Kaya sila'y mabuti at tama yung kanilang tinuturo dahil sila'y sumusunod sa iyo Lord God. Sumusunod sa iyo. Salamat po muli sa katagumpayan ng aming gawain ito o Diyos. Salamat din sa lahat ng pagpapala na naman na ipagkakaloob mo sa aming lahat. Salamat po sa lahat Lord God. Salamat po. Salamat po dahil pinapakinggan mo ang lahat ng nananalangin na galing sa puso Lord God. At ito'y tinutugon mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Muli, maraming salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Sa iyo lamang o Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Narinig niya ang ating panalangin. Tinugon niya ang ating panalangin. Salamat din sa patuloy niyong pakikinig mga kapatid ng salita ng Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.